Yan, bro, kaibigan kita, panahon ng Rochelle, no? Alos lahat kilala ko, guys, lahat kaibigan ko. Lahat kaibigan ko, no? Pag mabait na tao, kinakausap ko, nagpapakatao ko, lahat kaibigan ko po, no? Ngayon, sasabihin ko kay wag mong bigyan ng pangit na impression si Rob. Kasi pumapangit na impression ni Rob eh. Parang ang dating, dahil kababata kita, you're exempted. Hi guys! Magandang araw po sa inyo lahat. Araw ng Martes, February 10, 2026. Mapagpalang araw sa lahat ng mga viewers natin. And syempre shoutout po sa lahat ng mga solid kalingap mula Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa buong Mega Metro Manila. At ngayong araw guys, pag-uusapan natin sino ba itong reaktor na tinawag na bida-bida daw. Ayon kay Boss Birador, bakit nga ba tinawag siyang bida-bida at ano bang kasalanan na ginawa niya dito sa Kalingap? At babasahin niya natin yan guys. Actually na call out ng attention ko yung comment dun sa isang upload ko sa Etsy na content. So, and then na curious ako ano bang problema, and then nakita ko din yung ano ni President Birador about nga dito sa isang reactor na bida-bida. Alaman natin kung sino at tama ba talaga ang kanyang ginawa o mali. At remember guys, nandito lang po ako para mag-disclaimer po. Nandito po ako to react, no? Nothing personal guys. Focus po tayo sa issue. Doon po tayo focus. Alamin natin, bida ba? O Jollibee ba to o hindi? Yung Jollibee kasi bida-bida, di ba? At the same time, alamin natin, no? Yung katotohanan. Syempre, shoutout muna natin si Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna, at syempre, ang nag-iisa, Kalingap Bro. Hindi ko na papatagalin guys. Syempre, huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. So, simulan natin guys itong tanong na to, no? So, dito, makikita nyo guys, no? May nag-comment si Trevor Peña 6915. Sabi sa akin, kaya lang sinira ni Kuya Berbero ang naging plano ni Kuya JJ, Doc Lab at Kuya Rab. So, may lumalabas na plano. Nauna pa siyang naglabas ng picture ni Beyonce sa event ni Kalingap Ed. Sino kaya ang nagpasa sa kanya ng pic? Yan ang tanong. Sino? Tinuruan pa si Kalingap Rob. So, ang tanong natin dito, may nagpasa ba o wala? No? Tinuturuan pa si Kalingap Rob. Sabi ni Barbero, di daw prank yon. Kinausap daw ni Kalingap Rob si Beyonce. Ibig sabihin, planado. Pero ang alam ko dyan, sa pagkakaalam ko, walang alam nga si Kalingap Rob, no? Sa ginawa ni Beyonce na pagsusurprise. Sino ba ang totoo? May plano si Rob o walang plano? Pabida-bida ang Barbero na yan. Pinsan daw yan ni Erica. Sa Edrica daw, pabida-bida na yan. Noon, gusto ko ibalik ang papel niya sa Edrica noon sa Etsy, sabi niya. So, ang saan naman kasi ito guys, ito aaminin ko sa inyo guys, si Kuya Barbero, nakilala ko yan yung nung nag-vlog siya kay Kalingap Rob, and very supportive yan guys kay Kalingap Rob, dahil ang alam ko po ay kababata po talaga yan, no? Mabait po yan para sa akin, no? Mabait yan, no? In terms of sa bilang tao niya, bilang pagkatao niya. Ngayon, iba naman sa social media guys, no? No, natin lahat naman po halos kaibigan ko, lalo pag mabait. Pag masama ugali, hindi ko kaibigan yon. Pero lahat naman dito sa Kalingap, kinakaibigan ko as much as possible, no? Ngayon, kung ako tatanungin nyo guys, mabait na tao yan si Kuya Barbero, wala akong masabi dyan. No, kaya lang, pagdating sa social media, iba kasi ang laban dito. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi bro, mabait ako eh. Oo nga, mabait ka, pero ang tanong, nagagawa ba natin ng tama o mali, yung dito sa social media, no? So, anyway, puntahan natin yung kanyang post, no? Ito na yung post niya last time. Sabi niya rito, one day ago, sabi niya rito, surprise, sabi niya, sorry po sa mga ka-EDC. Surprise talaga yon ni Derek Kalingap. So, ibig sabihin, Derek Kalingap. So, ibig sabihin, alam ni Kalingap Rob yun. Alam naman natin na hindi niya alam yon. No, pero sinasabi niya rito, surprise daw talaga ni Kalingap Rob. So, ibig sabihin, idea talaga ni Kalingap Rob. No? Hindi po yun prank. So, ibig sabihin, hindi talaga prank. Tama, no? Hindi siya prank. Kasi talagang nakita ko kay Derek Kalingap Rob na kinausap niya si Beyonce na puntahan ang kanyang mahal na si Edu. Iba si Derek Rob, concerned sa dalawa talaga.
Teka lang, teka. Medyo nalilito ako. Hindi daw prank yun. Kasi ako, ang pagkakaalam ko, prank yun. Pagkakaalam ko guys sorry po. Kasi nga, nagbibase lang naman tayo sa mga napapanood natin sa live, mga upload. So, para sa akin, prank yun. Pero it turns out, kay Kuya Barbero, hindi daw yung prank. At alam daw yun ni Kalinga Prob. Kasi nalilito rin ako kasi ang alam ko, pagkakasabi din ng ibang mga kasama nating reactor, hindi daw alam ni Kalinga Prob yung pagpunta ni Beyonce dun sa birthday ni Papa. Kasi sinabi niya din yan sa live eh. Di ba, naalala niyo yung live ni Kalinga Prob last time, nung isang araw na sabi niya, depende kung kasi may nagtanong kung may EDC pa ba. Sabi ni Kalinga, depende kung may EDC pa kung pupunta si Beyonce. So hanggang wala siyang alam. Pero it turns out kay Kuya Barbero, sinasabi niya rito, hindi 'yun prank. Kasi talagang nakita ko kay Direk Kalinga Prop. So nakita daw niya na kinausap niya si Beyonce na puntahan ang kanyang mahal na si Edo. Iba si Direk concern talaga sa dalawa. So dumalabas parang dating sa akin, kinausap, o ibig sabihin, pinersuade o hinikayat niya si Beyonce na pumunta kay Edu. O yun. Kasi nga, concern nga daw sa dalawa. Okay? Dito malalaman at papapatunayan kung sino ang solid Kalingap and Edgy. Maano mo doon, sino yung solid Kalingap o hindi. Ako sinabi ko, prank. Ibig sabihin, hindi na ako solid Kalingap. Ganun ba yung Kuya Barbero? Kuya Barbero, shoutout ha. Kuya Barbero, shoutout sa iyo ha. Huwag ka magtampo sa akin. Trabaho lang, and issue lang tayo, okay? At mabait po yan si Kuya Barbero. Wala masabi dyan, guys. No? At very supportive yan kay Kalinga Prob. So, tuloy muna natin to. Dito mo malalaman at papapatunayan kung sino ang solid Kalingap and Edgy. Iba kumilo si Rob. Hindi niya talaga hayaan na maging malungkot si Eds. Thank you po sa mga ka-Edgy. Always support po tayo sa Team Edgy. Kasi alam mo, totoo lang bro, para sa akin yung mga ganito, parang create siya ng confusion eh. Totoo lang, no? Tapos, bakit, sa akin totoo lang to bro, wag mo mapagkamali ng Kuya Barbero, I very supportive to you, no? At alam ko, kaibigan ka ni Kalinga Prob. Alam mo naman ako, pag kaibigan ni Kalinga Prob, mahal din natin yan. Kasi kaibigan ni Kalinga Prob Ngayon, ilabas natin yung personal na relationship nyo ni Kalinga Prob. Usap tayo dito sa YouTube, bro, ha? Huwag ka magtampo sa akin. Kilala kita, no? Kilala kita, alam ko mabait ka. So, natin personal, bro, ha? Disclaimer lang to, ha? Sabi niya, dito mo malalaman at mapapatunayan kung sinong solid Kalingap and Edgy, no? Iba kumilo si Rob, hindi niya talaga hayaan na maging malungkot si Edgy. So, yun yung point niya. Pero hindi niya naiintindihan na maaaring ito ay magkaroon ng confusion at magkagulo na naman. Kasi maraming inis nga sa nangyari dahil di alam nila prank, iba hindi. Tapos sabihin mo na may alam si Kalinga Prob. So magkakaproblema talaga, no? Tsaka yung mga ginagawa ni Kalinga Prob, hindi naman dapat natin pakialaman. Hindi natin pwedeng ilabas yun sa public. Pero hindi ko alam kung totoo tong sinasabi niya. Ngayon, for the sake of argument, for example, totoo tong sinasabi niya, hindi mo naman dapat to sabihin sa tao eh. Totoo lang, kung ito yung diskarte ni Rob, hindi mo dapat to sabihin sa tao. Kasi nagkaadagdag ng confusion eh. Pero I don't know kung sinabi talaga ni Kalinga Prob to, wala po akong idea. Kasi talaga sinabi ni Kalinga Prob, wala siyang idea. Kung pupunta si Beyonce, pero sa kanya merong idea. So talagang maraming tumaas ang kilay. Di ba no? Kaya iba, tignan mo yung comment ng isa. Ayan no, sabi niyo, yung nag-comment sa akin last time, anong sabi niya? Kaya lang sinira ni Kuya Barbero ang naging plano ni Kuya Doc, ni Kuya JJ, Kuya Doc Love, and Kuya Rob. Nauna pa siya naglabas ng picture ni Beyonce. Ibig sabihin, nauna pa siya. Bago yung premiere. Sino kaya ang nagpasa ng pic, tinuruan pa si Kalinga Prob? Sabi pa ni Barbero, di daw prank yun, kinausap daw ni Rob si Beyonce, pabida-bida ang Barbero na yan. Ayun ang sabi nung nag-comment. Kung nauna pa siya, that's wrong, bro. Alam mo, bro, Kuya Barbero, mali talaga yun. Biriin mo, napakahigpit ni Kalinga Prob, no, na kahit nga yung mga sponsor or supporter, bawal silang mag-share ng picture ni Beyonce.
Lalo na pag nandun sa serye. Kahit nga yung damit makita, bawal eh. Nauna ka pa daw naglabas. Kung una ka pang naglabas, edi nakita na ng mga viewers kung ano itsura ni Beyonce. Di ba? Nakita na ng mga viewers tuloy itsura ni Beyonce. Edi nawala, na-spoiled na yung yung serye. Di ba guys, no? Di na-spoiled na yung serye, nak ng pateng. Di sira ang diskarte ni Kalinga Prob. No, pero meron siyang paliwanag dito, no? Ang tanong natin, si Kuya Barbero ba ay Kalinga po? Hindi. Actually guys, matagal ko na siya nakausap dati. Sinasabihan ko siya na magkalingap na siya. No, magkalingap na siya. Totoo lang, mamaya papaliwanag ko, no. It turns out hindi pa pala siya kalingap. Akala ko nga kalingap na siya eh. Kasi kaibigan siya ni Kalinga Prob eh. Totoo lang guys, tuloy natin to. Sana yung paliwanag niya dito isang araw. Ito. Sabi niya dito, Kuya Barbero, good question. Question mark. Member ba ako sa Team Kalingap? Si Kalinga Prob Matubang po mismo nagsabi sa akin way back 2023. So itong alam ko, tama kasi 2022-23 nag pa siya sa Rochelle, nakasupport siya. And ng pagkakaalam ko at based sa kanya nagpaalam daw siya kay Kalinga Prob, no? Pero in-encourage ko talaga siya na mag-Kalingap member na siya. Sabi niya, palagi niya sinasabi sa akin dahil kababata niya ako, maging Kalingap barber na lang ako dahil madalas naman talaga na kami ni Kuya JC Barbero ang palagi naayos ng hairstyle nila. Kaya sinabi ko, sige bro, no problem, dahil tinuro mo kaming Kalingap barber. So ito na nga palagi niya sinasabi sa akin tuwing maggugupitan kami bro, Barbero, mag-reaction ka nga sa mga vlog ko, maging reactor kita. O yan, kita nyo ha. Si Kalinga Prob na naging encourage sa kanya. Kaya nga alam mo bro, Kuya Barbero, kaya sinasabi sa iyo ni Kalinga Prob, maging Kalingap barber ka. Hindi yun lang sa pangalan yon. Ibig sabihin, pag sinabing Kalingap barber ka, no, pag sinabi ni Kalinga Prob, mag-Kalingap barber ka, ibig sabihin, sumama ka sa Kalingap. Hindi mo, actually, nag-gets ko agad punto ni Kalinga Prob eh. Biro mo, ang sabi niya, mag-react ka sa mga vlog ko. Oh. Para maging reactor kita, lakas mo nga bro eh. Totoo lang kasi kaibigan mo si Rob. No? Ang dito, sinabi ni Kalinga Prob, nag-gets ko na, sabi niyo, palagi niya sinasabi sa akin dahil kababata niya ako, maging Kalingap barber na lang ako. So, Kalingap barber, ibig sabihin, you should be a part of the Kalingap. Mag-Kalingap ka. Yun ang sinasabi ni Kalinga Prob, hindi lang yung pangalan ng channel mo. Ibig sabihin, pag sinabi ni Kalinga Prob na mag-Kalingap barber ka, sumali ka sa community. Wala siya sinabi sa iyo, oh bro, ano ka? Maging reactor kita, maging Kalingap barber ka. Hindi niya lang pinaliwanag, pero kung matalino ka, sinabi ni Kalinga Prob dito, Kalingap barber, ibig sabihin, maging part ka ng kanyang community. O yung community niya, community ni Kalingap, ni Kuya Bal. Kasi ako naalala ko guys noon, nung nag-react ako sa Rochelle, no, doon ako nakilala eh. Talagang taas ng views ko. Tapos malay ko ba na may mga pala yan, kung isa silang community noon. Wala akong idea sa Kalingap noon eh. Napapanood ko si Kalingap Prob noon, nag-react pa nga siya. Pero hindi ko alam na talagang may mga reactor pa sila. So may community. So noon talagang ayaw ko sumali. Kasi sabi ko, sa YouTube kasi nasanay ako na independent ako. Ako lang mag-isa. Kasi sa rules ni YouTube ang sinusunod ko. Tandaan nyo guys ako dito sa Kalingap po, kumbaga dito, lang ako dito, inampon lang ako eh. No, inampon lang talaga ako eh. Inampon lang ako dito sa Kalingap, no? So ibig sabihin, hindi naman talaga ako Kalingap noon. Pero dahil sumali ako sa Kalingap, nagpa-list ako kay Kuya Bal, nagpaalam ako kay Kuya Bal. Ayun, naging Kalingap po. Kasi totoo lang guys, kailangan mo pa rin din naman i-respect yung rules ng Kalingap, ng community. Diba? Although kasi si Kalinga Prob na yan, kumbaga si Kalinga Prob, batas yan eh. Siya na yung batas mismo eh. Kaya lang, may mas batas pa kay Kalinga Prob. Sino? Si Kuya Bal. Kaya nga lagi sinasabi ni Kalinga Prob si Kuya Bal na bahala dyan. Kasi mas superseded yung sasabihin ni Kuya Bal. So ibig sabihin, kahit sinabi ni Kalinga Prob yan, na maging reactor ka at maging Kalingap barber ka, dapat isipin mo pa rin, kailangan mo magpaalam sa papa niya. Kasi yun ang di ba?
Kuya Barbero, nagigets mo ako doon? O, basahin natin. Kaso sabi ko, hindi naman ako madalas nakakaalin sabay sa inyo at di ako nakakapunta sa mga event dahil nga trabaho ko palagi pagod. Alam mo, Kuya Barbero, iiwasan mo tong mag-excuse ka. Tandaan mo, bro, nasa Singapore ako. Hindi rin ako nakakapunta ng event. Nakakapunta man ako pag umuwi ako ng Pilipinas. Minsan gumagastos pa ako ng eroplano. Magkano yung... Totoo lang guys, hindi ako nagayabang. Uuwi ako ng Pilipinas dahil lang sa event ng Kalingap. Magkano gastos ko sa pamasahe? 10,000 mahigit. Kasi ang uwi ko, biglaan. Lalo pag kunwari, biglaan. May tendency, uwi ka, 20,000 yung ticket mo. Papunta pa lang yon. Ngayon, from sa Cavite hanggang Daet, magkano gastos ko? Mga 20,000 plus pa rin. Gasolina, pagkain, tapos mag-ano pa ako, mag-hotel pa kami. Magpapa-check up mo sa sasakyan, more than 20,000 o 30,000, sabi na natin. Hindi ka lang pwedeng babiyahe ka ng Bicol, hindi mo papatingin kotse mo, baka madali ka doon. Daming butas doon. So, laki ng gas ko, maabot na ako ng 50,000. Mga lalo, mga biglaan guys ha. Anong dadahilan ko? Bakit? Kasi nagkalingap ako eh. Hindi, ikaw bro, tignan mo isipin mo, ikaw, nasa diet ka lang. Imposible mang buong araw lagi kang busy. Lagi ka na lang busy, di ba? Hindi mo pwede kasi i-question to bro, i-excuse. Ang pangit tignan. Sana huwag mo mapagkamalian bro. Ang pangit talaga ng excuse ka rito, tignan mo. Kaso, sabi ko hindi naman ako madalas nakakaalis sabay sa inyo. Kahit naman po ako, nasa Singapore pa nga ako eh. Nagpupunta ako ng diet, ikaw nasa diet ka mismo, lalakarin mo na lang o kaya magmumotor ka. Hindi kasi pwede excuse. Kung lagi tayo mag-excuse, paano tayo mag-grow, Kuya Barbero? Alam mo naman, pinopromote kita sa Mic Chris. Akala ko talaga okay ka na sa Kalingap. Hindi ka pa rin pala members. Di ba? Nalaman ko nag-react si Boss Birador eh. Di talaga ako pupunta sa mga okasyon. Dita mo. At di talaga ako pupunta sa mga okasyon. Kung di ka makapunta, naintindihan ko yan. Baka meron na sa religion mo. I don't know. Religion mo, about sa family, kung ano man excuse mo, naintindihan ko yan bro. Pero syempre, hindi naman usapan dito. Maraming mga reactor nga. Matagal pa sa akin. Hindi nga nagpupunta eh. Tanungin nyo guys, kayo mga viewers, yung mga reactor na nakikilala nyo dito na matagal na, nakita nyo na ba sa diet? Yung iba, hindi ko nilalata, yung iba, yung mga reactor na nakilala nyo, nakapunta na ba ng diet? Di ba merong hindi? Tuloy natin, pero sabi ni Rob, okay lang yon bro, mag-reaction ka lang, mag-reaction sa mga video ko vlog. Kahit di ka pumunta, di ba tama naman si Rob dun eh? Okay lang kahit di ka pumunta sa mga okasyon. Ako nga, di rin ako nakapunta lahat eh. Minsan lang talaga eh. Di ba? Ulitin natin. Pero sabi ni Rob, okay lang. Okay naman talaga. Hindi naman yan nire-record sa amin yun eh. Yun yung punto ko. Marami mga dito. May mga reactor na matagal na sa Kalingap. Hindi nga nagpupunta ng event ng Kalingap. Pero kung makapagsalita, solid Kalingap sila. Totoo lang. Real talk. Hindi, solid Kalingap kami. Hindi nga makapunta ay gumastos eh. May sabihin lagi na lang busy. Ano yung buong buhay mo, busy ka. Anak ng pateng. Sabi niya, tama na si Kalingap Rob. Okay lang yung bro, mag-reaction ka lang, mag-reaction sa mga video vlog ko. Mo? Kahit di ka pumunta. Sinabi niya, kahit di ka pumunta, pero hindi niya naman sinabi ni Kalingap Rob, huwag ka magpa-member. Okay lang na hindi ka pumunta sa mga okasyon, pero wala naman sinabi si Kalingap Rob na huwag ka na magpa-member. Then sabay-sabi ko na bahala dyan bro. After ilang months, palagi niyang binabati mga reactor niya sa channel niya. At iba yung reactor ni Kuya. Bro, Kuya Barbero, wrong. Mali. I think nakuha ko na yung problema mo bro. Excuse me. So nakita ko na yung problema mo kung bakit hindi ka nagpapa-member sa reactor ng Kalingap. Nagigets ko na. Kasi parang nasa isip mo, si Kalingap Rob may sariling reactor. Tapos si Kuya Bal may sarili ding reactor. Bro, mali yun bro. May reactor si Kalingap Rob na kinikilala niya. Kinikilala niya. Iba yung kinikilala. May mga binanggit siyang reactor na kinikilala niya. Pero,
hindi niya sinabing hindi niya kinikilala lahat ng reaktor. Para sa kanya, yun ang kanyang reaktor. Kasi maayos at hindi balahura yung iba. So yung mga di balahura na reaktor at talagang hinahangaan niya, or I don't know, kung ano yan ni Kuya, ni Kalinga Prab, no? Baka kasi may magtampo may magselos sa sasabihin ko no? Kumbaga, may pinili si Kalinga Prab na reactor. Hindi ibig sabihin may pinili siya. Yung mga yon, hindi na mag-a-under kay Kuya Bal. Mali yun, bro. Reactor ni Kalinga Prab, reactor ni Kuya Bal, iisa lang yon. Pero ang pinaka-supersede dito sa Kalingap, si Kuya Bal. Kasi siya yung head siya. Actually, halos lahat dito, di naman Kalingap talaga Inacquired lang tayo ng Kalingap O parang ako, example na lang ako, di naman ako talaga Kalingap. Pumasok ko sa Kalingap, tinanggap ako ni Kuya Bal. Ngayon, Kalingap na ako. Halos lahat naman ng vlogger sa Kalingap kasi ang nag-unang pisa dyan si Kuya Bal Pinapasok ka lang Siyempre si Kalingap pero automatic yan mga kamag-anak niya automatic Kalingap na yan, kamag-anak niya yan kami naman, di naman ako kadugo. Kuya Bal, papaalam ako. Tinanggap ako ni Kuya Bal. Ibig sabihin, under ako ni Kalingap ni Kuya Bal. Although, to guys, isa ako sa mga kinikilala ni Kalinga Prab na reactor niya. Pero hindi ibig sabihin, reactor lang ako ni Kalinga Prab. Hindi. Reactor po ni Kuya Bal din. Ang susundin ko palagi si Kuya Bal. Ganun yun. Pero kinikilala ako ni Kalinga Prab bilang reactor niya. Kasi nga, okay naman ako mag-react sa mga video niya. Nag-guess mo ba, hindi hiwala yan. Mag-aano ka. Kaya pala, siguro, that's why hindi ka nagpapa-member. Magpa-member ka, bro. Na-mention niya pangalan ko sa list of reactor ni Rob. That time na nagsimula pa lang kami ni Merzano. Ito nabanggit kasi nga, kaibigan ko siya noong panumpa ng Rochelle, guys. No, talagang noon pa in-encourage ko siya, mag-reactor siya sa Kalingap, magpa-member. Tapos, nawala yung Rochelle, nagpahinga din siya. Kaya ngayon bumabalik ulit parang nag-Edrica pa ata siya, tama. Rochelle, ang Rochelle kasi, tsaka Edrica, magkasabay na yan Noong Rochelle, tapos nag-Edrica, nag-react siya doon. Tapos huminto siya. Ngayon, in-encourage ko noong time na yun, in-encourage ko siya magpa-member na lang sa Kalingap. Sumunod sa Kalingap. Kasi maganda pa rin may respeto ka sa community. No, sabi niya. Kaya kung nabanggit nga to, kasi noon pa to, matagal na to Yung na-mention niya pangalan ko, list of reactor ni Rob, that time nagsimula pa lang kami ni Merz. Hindi, mas nauna ako sa'yo, Kuya Barbero. No, hindi kita kasabay. Barbero, baka isipin na ito, magkakasabay lang, hindi tayo magkasabay, Kuya Barbero Nauna ako sa'yo kasi wala ka pa, nag-react na ako sa Rochelle. Nabanggit mo pangalan ko dito, baka isipin, magkasabay lang pala to ni Merzano Ito kay Barbero huwag ka magtampo sa akin. Totoo naman, di ba? Nauna ako sa'yo. Huwag mo sabihin nagsisimula pa lang tayo. Hindi. Tagal na, mas nauna ako sa'yo. Pero itong list na to, matagal na yung bro. Kumbaga, palso na. Kumbaga, kung may list na reactor si Rob, wala na. Kung may binanggit si Kalinga Prab nun, palso na yon. Kung paano ko sabihin ni Kuya Bal, hindi ko kinikilala yung listahan ni Kalinga Prab. Ano gagawin natin? Papalag ba tayo? Hindi. Kasi syempre si Kuya Bal pa rin masusunod. Yung tatay pa rin. Kasi si Kalinga Prab, malaki respeto niya sa tatay niya. Ganun yun. Kung tatanungin niyo po ako, pwede pa ako mag-reaction sa video ni Rob? Yes po, mismo si Rob mismo nagsabi, hindi ko lang talaga madalas ginagamit ng salitang Kalingap kasi mas okay na wag itong banggitin para maiwasan na hindi magamit ito sa maling paraan. Actually bro, ngayon yung sinasabi mo kasi bro, magiging alam mo matatawag kay, bro ako, sinabi mo, walang binanggit si Kalingap Rob na wag ka magpa-member. Malinaw sa comment mo walang binanggit si Kalinga Prab na wag ka magpa-member. Parang tuloy si Kalinga Prab ang lumalabag sa tatay niya. Ang pangit tignan bro, totoo lang Ang pangit tignan, bro. Kaibigan kita, panahon ng Rochelle, no? Alos lahat kilala ko guys, lahat kaibigan ko. No? Pagkausap pag mabait na tao kinakausap ko, nagpapakatao ako. Lahat kaibigan ko po, no? Ngayon, sasabihin ko wag mong bigyan ng pangit na impression si Rob. Kasi pangit na impression ni Rob parang ang dating, dahil kababata kita, you're exempted. Sagot kita.
Agree ako sa doon, pero wala sinabi si Kalingap Rob, wag ka magpa-member, kaya nga niya nilalagay na, bro, maging Kalingap Barber ka. Ibig sabihin, Kalingap Barber, ibig sabihin, he wants you to be part of the Kalingap. And if he wants you to be a part of Kalingap, you should follow the rules of Kalingap. Magpa-member ka. Ngayon tuloy parang dating, ang lakas mo. Kasi kababata mo si Rob, paano ko sabihin sa'yo ng iba, pwede naman pala yun Double standard si Kalingap Rob Bakit ka mo? Pinapayagan pala niya, di naman Kalingap po. Basta kaibigan niya Kolorom yun bro, wag ganon. Di ba ganda? Kalingap nga ikaw, Kalingap, pero ang sama naman ng ugali at reaction mo, di use it. Teka, may hugot si Kuya Barbero. May punto naman siya rito. Kalingap nga ikaw ng Kalingap, pero ang sama naman ng ugali at reaction mo, di useless din ng gagamitin. Hindi ba meaning ng kasalitang ito ay grace or biyaya? Alam mo bro, ganito lang yon. Ang sinasabi ni Kalingap Rob, gamitin mo yung salitang Kalingap Barber. Ikaw yun Kung ikaw ang reactor, kung reactor ka, Kalingap lalagay mo, Kalingap. Kasi ako, yun yung pangalan ko Pumasok kasi ako Marzano TV 2.0 Okay? No, pero ako, pwede kong gamitin yun. Kalingap Mars, di ba? Pwede po yun, no? Pwede gawin yun. Kaya so, hindi ko na ginawa kasi di pa naman ako, piling ko, hindi pa naman ako charity vlogger. Yung pa nag-charity vlogger, pwede, di ba? Pero dahil nga reactor ako at yun na yung pangalan ko, ever since nakilala ako. Kasi malilito yung mga viewers ko. So, in-stay ko yung Marzano, pero binabanggit ko pa rin yung Kalingap. Hi, shoutout po sa mga Kalingap, mga solid Kalingap, di ba? Pinopromote natin yung Kalingap. Ngayon, yung sinasabi niya dito kasi, ang dating, totoo, may punto naman siya. Nagsasalita ka ng Kalingap, pero masama naman ang ugali mo. Parang sinasabi niyo yung mga balahurang reaktor. Di useless din kung gagamitin, hindi ba meaning ng salitang ito ay guys. Tama ka naman doon. Kaya lang kasi, kung ikaw naman ang gagamit ng Kalingap, masama ba? Kung sabihin ni Kalingap Rob sa'yo, gamitin mo yung salitang Kalingap. Ang tanong ko sa'yo, bro, masama bang gamitin ng Kalingap? Hindi. Hindi mo naman ginagamit ito para sa kabastusan pang babalahura So, there's nothing wrong, bro. Ngayon, depende sa gumagamit. Kung sa tingin mo, yung iba, nakalagay, Kalingap, ganito, balahura, problema niya yun. Pero ikaw, gagamitin mo yung salitang Kalingap, masama ba yun? Tsaka magandang mo, suggestion pala ni Kalingap Rob, gamitin mo Kalingap Barber. Ano masama ka kung Kalingap Barber? Hindi ka naman nagwawalang hiya. Ang nakakahiya, nasa word mo ang salitang Kalingap pero bastos kayo ng pangit bro. Ikaw naman gagamit Dinipay niya pa yung Kalingap. Kalingap is Tagalog term derived from lingap. Lingap meaning protective, nurturing, compassionate care. Often implying a favor of deep concern for someone's welfare. It is commonly used in social service program. Example, Kalingap Kapatid or to signify assistance and support for those need. Totoo naman. Kaya lang, kung hindi nyo ito marinig sa akin ay dahil sa essence ng pangalan ng kailangan maipakita mo na talagang Kalingap ka, hindi lang sa salita. Nag-scout din po ako ni Rob noon at hanggang ngayon, nagpapahanap pa rin si Kalingap Rob ng matutulungan. Okay? Kaya sa mga nagtatanong sa akin kung alam ba ni Kalingap Rob ang pag-reaction ko, yes! Naman po, at sobrang blessing natin nasagad sa buto ng kabutihan, balsat sa matubang, more appreciated ang sobrang generous nila. Saan ka na? Daan lang kami sa church book, baka mga 1:30 andun kami. Di pa bro, to, so pinakita niya yung message ni Rob 2023. Pero walang 2026. Bro, pakita mo yung latest na message ni Kalingap Rob. Okay? 2026. Matagal na to bro Pero anyway, ebidensya pa rin niya to. Di ba bro, mga 4 PM pa ako doon sa share bro. Ayan. So, ibig sabihin, pinakita niya rito, katunayan, kilala niya si Rob. Ngayon bro, tanong ko sa iyo ganito. Sa tingin mo ba, hindi mo ba nabibigyan ng pangit na image si Rob? At pagbumulan to ng parang unfair sa ibang reactor? Katulad ko, sumusunod ako. 'Di ba? Susunod ako sa Kalingap, nagpa-under ako sa Kalingap. Ilbis ba sa tingin mo ba ang Kalingap hindi talaga Kalingap? Hindi lumilingap? Huwag ka mag-focus sa mga reaktor o sa mga vlogger na sa tingin mong hindi totoo ang ginagawa. Huwag mong idamay lahat.
Kasi para sa akin, ang kalingap, tumutulong yan. Hindi lahat ng kalingap masasama. Mas marami pa rin mababait. Naiintindihan kita doon dahil may makikita ka reactor. O, reactor na kalingap kung magsalita. Sama ng bibig. Di ba? Misa sarap ng pusalan. Naiintindihan ka doon pero wag mo idamay lahat, bro. Tsaka napakaganda ng suggestion ni Kalingap Rob. Maging Kalingap Barber ka pero hindi mo sinusunod. So, yun lang masasabi ko dito sa punto na to. Sana wag magalit sa akin si Kuya Barbero. So, Kuya Barbero, wag kang magtampo sa akin. Ang payo ko lang sa'yo, ganito bro. Maging part ka na ng Kalingap. Kasi, unfair yan sa mga reactor na sumusunod sa rules ng Kalingap. And kung pinupuna ka ng mga officer, yung katulad ni Birador, sinabi ang bida-bida, may punto naman si Birador. Hindi mo naman dapat din na pangunahan. Kung may alam ka, huwag mo pangunahan si Rob. Kung totoong kaibigan ka, minsan may mga bagay, mas maganda tahimik na lang tayo. Kaya hindi mo masisisi iba, galit sa'yo ngayon bro. Ako bro, pinapromote kita, Kuya Barbero. Alam mo, pinapromote kita pag nasa live ko. Kasi alam ko kaibigan ka ni Rob. Pero, kung ganyan lang din naman bro, hindi ka susunod sa rules ng Kalingap, kaya ako mismo hindi kita ipopromote. Huwag kang sumamaloob sa akin. Kasi, ang Kristiyano, nakasulat yan bro. Ilagay ang lahat sa may kaayusan. Ngayon, anong kaayusan? Basahin ko na ngayon guys yung Biblia, baka magkamali ako. Sabi dito sa Biblia, mga taga-Korinto, chapter 14, verse 40, sabi dito sa Biblia, datapwat gawin ninyong may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. So, kay Barbero, bilang isang Kristiyano, alam mo naman siguro, ilagay na natin sa may kaayusan at may karapatan. Magpasakop tayo sa leader ng Kalingap. Nasa Biblia yon. Utos sa Biblia na magpasakop. Ngayon, kung may mga sa tingin mo balahura, hindi maganda, wag mo idamay lahat. Kasi nakakaaway matino. And maging patas ka sa ibang reactor. Alam mo, swerte mo, kaibigan mo si Rob, nakakausap mo. Napakalaki ng advantage mo. Ako nga, hindi ko makausap si Kalingap Rob pero nandito pa rin ako to follow their rules. To respect their officers. Diba? Kung sino yung nilagay nila. So, para sa akin, gusto mong mag-content sa Kalingap, magpasakop tayo bro. Hindi masama magpasakop. Ay, nasa Biblia yan. Anyway guys, ito po ang paborito yung reactor. Sana makomento po kayo about sa issue na to. Ano po ang masasabi sa issue na to? And lagi niyo tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react ayon sa itsura. Mag-comment ay sa ganda. Sana po mag-comment kayo. Gusto ko marinig ang inyong comment. Paalam! Bye-bye!